Sa madilim na daan na aking tinatahak, may tulong ba akong matatanggap? Bawat sigaw kong walang boses habang dinig ang kanyang bawat yapak. Hanggang saan ang aking tatakbuhin dito sa daang hindi matapos-tapos? Hanggang saan ko ito kakayanin kung ang katiting kong lakas ay malapit ng maubos? Takot akong tignan ng aking dinadaanan. Takot akong makita ang aking kahahantungan. Kung ito na ang aking katapusan, maaari bang wag na akong pahirapan? Ang binasa kong tula ay galing sa ating last sender na si Valentin. Ang tanong, ano nga ba ang nag-udyok kay sender upang kahit papaano'y mailabas sa pamamagitan ng pagsusulat ng tula ang kanyang itinatagong takot? Abangan sa episode na ito ang kanyang buong karanasan. Tunghayan muna natin ang unang tampok nating kwento at ito ay galing kay Hero. Oras na naman na. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Hero. I've been a solid listener ninyo since 2021 at ginagawa ko nga pong pampatulog ang inyong mga stories. Isa sa mga gusto kong ibahagi ay yung series of experiences ko with sleep paralysis. Hindi ko alam kung sa akin lamang ba or meron din pong similar experiences sa iba. Pero ako, para akong half awake at aware na aware sa surroundings ko. Yung bang tipong may imahe sa isip ko kung ano yung current setting ng tinutulugan ko o kaya na may naririnig ko rin ang mga totoong nangyayari talaga sa paligid. I've had a couple of sleep paralysis episodes. Hindi man sure pero ang earliest memory ko ay nung ako ay nasa 7 or 8 years old pa lamang. Ang naaalala ko lamang that time, morning na po iyon at tulog pa ako sa room ng mga magulang ko. Aware ako sa nangyayari sa surroundings ko at naririnig ko pa nga si mom ko at tita ko na nag-uusap pero hindi lang ako makagalaw at hindi ko rin ma-explain kung bakit hindi rin ako makapagsalita. Wala namang kahit anong nakakatakot sa nangyari bukod sa hindi ako makagalaw hanggang sa magising na ako. Ang sumunod na nito, Sir Red, ay noong 4th year college na ako back in 2014. Madalas akong puyat noon tapos may 7:30 AM class pa ako the following day. Solo ako sa room and nagpapatay talaga ako ng ilaw kapag natutulog. Meron lang akong translucent glass sa ceiling kaya kung maliwanag yung buwan, tagos talaga hanggang sa kwarto ko. Nang mangyari din ito, same lang din sa una. Hindi ako makagalaw at makapagsalita. Ang difference lang sa first experience ko when I was young, itong time na ito, meron na po akong nakikita na creepy figure. May nakita akong nakatayo na black figure sa may pintuan ko kaya pinipilit ko talagang magpumiglas sa pagkakaparalisa at talagang gusto kong sumigaw. Pero wala pong lumalabas na boses. Wala din akong maigalaw kahit ang pinakamaliit na parte ng aking katawan. Sinusubukan ko rin pong pumikit noon pero hindi ko magawa. Buti na lang din, hindi yun katulad ng experiences ng iba na nakapatong o nasa dibdib na nila yung kung anumang nakikita nila habang sila ay nai-sleep paralysis. Hanggang sa makailang saglit, nakagalaw at nakabangon na ako. Tipong nagising na ako mula sa sleep paralysis na iyon. Automatically nawala din yung black figure na nakita ko sa bandang pinto ko
pero yung doorknob ay gumagalaw ng mag-isa na parang may gusto o nagpupumilit na pumasok. Literal na tumayo ako sa ibabaw mismo ng kama ko. Hindi ko alam ang gagawin. Takot na takot din ako na buksan yung pinto. Hindi naman kalakihan yung room ko kaya malapit lang yung distance ng bed ko sa door. Hindi ko alam kung paano i-explain para mas ma-visualize ninyo at ng mga listeners, pero ang ginawa ko po, kumuha ako ng dalawang mahabang parang sticks para itry na ikutin yung doorknob at buksan yung pinto habang nakatayo ako sa kama. Nabuksan ko siya pero wala pong tao sa labas ng aking kwarto. Madilim din sa labas kasi nakapatay talaga ang ilaw sa dining room at maging sa sala tuwing sumasapit ang gabi. Pagkabukas ko ng pinto, narinig ko na parang may sumabog ng malakas galing sa labas ng bahay. So lumabas ako ng room at noong nasa sala na ako, marami akong naririnig na sumisigaw and at the same time ay umiiyak. Yung tipo ng eksena na parang may nasusunog na bahay. Sumisigaw ang mga tao at natataranta. Ganun na ganun po yung naririnig ko habang nasa sala na madilim. Hindi ko nga po alam kung anong uunahin ko nung time na iyon hanggang sa ito na, nagising na ako. So apparently, panaginip pa rin pala yung nangyaring iyon. Parang similar sa Inception. Akala ko nagising na ako after kong maigalaw ang aking buong katawan mula sa pagkaka-sleep paralysis pero panaginip pa rin pala iyon. Pagtingin ko nga ng orasan, parang 10 minutes pa lang pala yun since nang matulog ako. Ang pakiramdam ko noon, Sir Red, ay parang ang tagal nung nangyari sa akin. Around 1 a.m. nang mag-decide ako na wag nang matulog ulit dahil sa sobrang takot hanggang sa pumasok na ako sa school ng umaga. May mga ilan pa po akong experiences ng bangungot lalo na nung nagka-pandemic. Since I had a phase that time na sobrang anxious ko at madalas ay wala pong tulog. Tandang-tanda ko yung isa pa sa mga pinaka-creepy na experience ko sa sleep paralysis ay noong nakatulog ako ng tanghali. As usual, hindi pa rin ako makagalaw pero nabi-visualize ko yung current setting sa room ko. Since maaga-aga pa noon, as I've mentioned earlier, may translucent glass sa ceiling ko kaya tagos talaga sa room ko yung sunlight. Kaya parang hindi sobrang nakakatakot noong una. Wala rin akong nakitang nakakatakot na figura noon hanggang sa may narinig akong bumubulong. Yung tipong pabulong yung salita pero parang ang layo-layo ng pinanggagalingan ng boses. Parang sa labas pa nga ng kwarto ko nang gagaling iyon pero dinig na dinig ko ang bulong. Hindi ko maintindihan yung sinasabi. Hanggang sa dito't na-realize ko nang papalapit yung boses. Pero pabulong pa rin yung salita. So doon na ako nataranta ng sobra at pinilit ko talaga na gumalaw. Parang very familiar na ako dito at alam ko ng kahahantungan. Hanggang sa meron na namang bumulong. At rinig ko na si Red na nasa mismong tenga ko na dahil ramdam ko rin yung hangin na lumabas sa bulong niya. Para pang naihipan ng bandang leeg ko. Sobra akong kinilabutan noon at doon na rin ako nagising at nakagalaw. Hanggang paggising ko at kahit ngayon ngang sinusulat ko ito, para pong nararamdaman ko pa rin yung eksaktong kilabot sa batok at leeg ko na parang meron na namang nagsasalita sa tenga ko.
Bukod sa akin, bata pa lamang po ako ay may ikinikwento rin ng aking tita na may ganoon ding nangyari sa kanya. Mag-isa lamang daw siya sa bahay noon at natutulog sa master's bedroom nang bigla ay hindi na lang siya makagalaw at makasigaw. Meron din po siyang nakita pero ang sa kanya babaeng nakaputi at papalapit daw ng papalapit sa kanya. Siyempre sa takot, pinipilit niyang igalaw ang kanyang katawan. Actually, every time na nagkikwentuhan po kami o napagkikwentuhan nila yun nung bata pa ako, wala pa naman akong ideya kung ano ang sleep paralysis. Talagang ang gumagana lamang sa aking isipan ay ang imagination sa kinikwento ng tita ko. Iniisip ko din na may nagpakita talaga sa kanya na pinipigilan siyang makakilos. Aside sa mga sleep paralysis episodes, ay may ilan ding mga creepy occurrences sa bahay lalo na nung ako ay bata pa lamang. May mga time noon na may maririnig kaming gumagalaw na upuan sa kusina o parang may nag-aayos na mga plato at iba pang kubyertos kahit wala pong tao doon. Pero ito marahil ang pinaka nakakatakot. Back in 2005, grade school or grade 4, grade 5 ako. Isa ako sa pinakaunang sinusundo ng service ng aming eskwelahan. Ako kasi ang pinakamalayo sa school kaya around 5 AM pa lamang ay sinusundo na talaga ako. So nakabihis na ako noon at naghihintay na lang ng school service habang kinakausap ko ang mom ko na namamalansya naman ng uniform na gagamitin ko sa mga susunod na araw. Nang bigla po, may boses na nagsalita. Hindi maintindihan dahil ang ikli lang ng sinabi niya pero klarong-klaro na may nagsalita sa bandang tabi ko. Yung boses niya, Sir Red, ay parang batang lalaki. Nagkatinginan kami ng mom ko dahil pareho naming nadinig at napatakbo talaga ako sa kanya. Grabe yung hilakbot namin noon lalo nang kami lang ang gising ng mga oras na iyon. Once ko lang naman na-experience yung ganun. Pero ng mga panahon na ito, na-experience din pala ito ng ibang mga tao sa bahay. Yung ate ko ay minsan ding narinig yung nagsasalita na iyon habang naglalakad daw siya sa may dining area namin. Hindi na lang daw niya ito pinansin at dire-diretso na lang na pumasok sa kwarto niya. May isang gabi pa nga nang mag-isa lamang yung tita ko sa bahay at binalak na gumawa ng mga household chores. Nang bigla ay may narinig din daw siyang nagsalita. Nagsisisigaw siya sa sobrang takot at tinatawag ang pangalan namin kahit wala po kami doon para lang ma-release daw niya ang nervyos niya. Tumakbo na lamang siya papalabas ng garahe at naghintay na lang ng dadating sa amin bago muling pumasok sa loob sa sobra niyang hilakbot. Lahat kami ay pare-pareho naman ng narinig na hindi maintindihan at maikli lang talaga yung sinasabi ng kung ano man yun. Naging plan din ng parents ko na ipabless ulit yung bahay dahil sa mga multiple occurrences noon pero bigla na lang natigil kaya nawala na rin po yung plano nila at hindi na natuloy. Bukod pa po dyan, around same year din noon, mahilig talaga ako makipag-telebabad sa mga kaklase ko sa pamamagitan ng landline dahil wala naman kaming cellphone nung panahong ito. Uso din noon ang three-way kaya madalas tatlo-tatlo kaming magkakausap ng mga kaklase ko. Sa katunayan pa nga niyan, Sir Red, mahilig din kaming magbasa ng True Philippine Ghost Stories na libro at naghihiraman pa talaga sa school dahil may magkakaibang volumes yung binibili namin. May naaalala ako, isang ghost story doon about sa may nakausap daw siya sa Yahoo Messenger. Apparently, dedo o patay na daw pala yung may-ari nung account.
Pagkatapos kong mabasa iyon at habang kausap ko yung isa kong kaibigan sa telepono, sinabi ko sa kanya na i-add sa Yahoo Messenger yung account na sinabi sa libro. And yes, nilagay talaga sa libro yung mismong email. Hindi ko lang alam kung yun yung totoong email nung nakausap niya. Basta't sa kanya ko rin ipinagawa sa kaklase ko dahil wala naman kaming internet access that time. Hindi ko sinabi sa kaibigan ko na doon ko nakuha yung username at sinabi ko lang na itry lamang naming i-add. So habang ina-add na po niya ay may nagko-call waiting. Yung tumatawag sa kabilang line habang may kausap ako. So lumilipat ako ng line para sagutin yung tumatawag pero nung pagkalipat ko ay wala namang sumasagot. Kaya't bumalik na lamang ako sa line kung nasaan naroroon ang kaibigan ko. Sabi niya, hindi daw niya mahanap o ma-add yung account. Pinasubukan ko ulit sa kanya at may tumawag na naman ulit sa kabilang linya. Ganon ulit ang nangyari. Walang sumasagot. Hanggang sa pangatlong beses nangyari habang sinusubukang i-add ng kaibigan ko yung account, natakot na ako noon dahil naisip ko na baka hindi nagkataon yung pagtawag ng 3 beses na walang sumasagot habang ginagawa namin iyon. Siguro'y praning lamang ako pero naisip ko na baka yun pala yung may-ari ng account na pinapa-add ko sa aking kaibigan. Ito namang huling kwento ko ay maikli lamang, Sir Red. That was 2021. Umaga at maliwanag na pero patulog pa lamang ako. So habang nagpapaantok ay nakagawian ko na kasi na makinig sa inyo dito sa Hilakbot. Sakto na yung story na pinakikinggan ko noon ay may part na parang may tumabi sa kanya sa kama. Yung naramdaman mong lumubog ng kaunti yung kama, yun yung natatandaan kong senaryo mula sa kwento. Pero habang pinakikinggan ko po iyon, ay ganun na ganun din ang naramdaman ko sa kama ko. As in, saktong-sakto. Parang may tumabi rin sa akin at lumubog yung part ng kama ko kung saan ako nakatalikod. Siyempre napalingon ako kaagad. Bumangon at tumayo pagkatapos. Hindi ko po alam kung dala lamang din ito ng imagination ko o ng kapraningan ko, pero talagang kinilabutan ako at nakinig na lang talaga ng music hanggang sa makatulog. Ito lamang po ang nais kong i-share, Sir Red. Maraming salamat sa pag-feature ng kuwento kong ito. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Valentine. Natatandaan ko noong Feb 28, 2024. For the very first time in my life, naka-experience po ako ng maituturing ko ng worst nightmare. Ang natatandaan ko lamang dito ay nagising ako ng pasado 10:00 na iyon ng gabi. At para hindi ko malimutan ang kaganapan, ito po'y first time kong sinulat sa aking notes. I am not scared, but instead I am worrying about my faith. Am I still in faith or just losing my faith? Napanaginipan ko po kasi ang boyfriend ko na itago na lang natin sa pangalang Kay. Bale nasa iisang bahay lamang kami and something went wrong noong may narinig siya kay mama. Kaya naisip niya na mag-impake at umalis dahil na-realize niya na siguro na hindi talaga siya magugustuhan ever ni mama. Bago po siya umalis noon, nakita ko pa po na may mga dala po siyang boxes sa labas ng bahay at ito pala'y merong mga laman na sweet treats at mga mani, habang yung iba nga pong dala niya ay nahihiya pang inoffer kay mama. At si mama mismo kumuha naman ng may nakatagong ngiti. Sa panaginip kong ito,
Nangiti talaga ako at tila natutuwa kung kaya't sabi ko nga i-chat ko siya agad kasi napanaginipan ko siya at ito ay something nice. Pero hindi ko po alam na yung paggising ko doon ay nasa ilalim pa rin pala ako ng pagkakatulog. Ang sumunod naman ay nakita ko si Mom doon sa CR at nagtataka ako kung bakit winawalis-walis niya yung wall namin at ang sabi pa niya punong-puno daw kasi ng mga langgam. Ang sabi ay meron daw siyang nilagay sa toilet bowl pero hindi ko na matandaan kung ano exactly yung gamit o yung bagay na iyon. Hanggang sa sinabi niya sa akin, tikman ko daw iyon mamaya kapag naluto na at after daw na malinis iyon ng Zonrox. So parang naghalo kasi yung fact na yung area sa dream ko sa kitchen siya. Pero CR, kaya siguro inalok akong kumain sa dream ko. At bilang maarte hanggang sa dream, ganun pa rin. Kung kayo man ay naguguluhan sa laman ng aking panaginip, mas lalo ako. Hanggang sa nag-switch yung place na parang marami pong tao at naroroon din ako sa location nilang iyon. Parang sabi ko, alis na tayo doon sa kinakausap ko habang meron po akong binibit-bit. Hindi ko na rin po matandaan kung ito ba'y someone or something. Then parang nagulat yung kasama ko after kong sinabi iyon. Hindi ko siya kilala kasi parang ang dami-dami kong tao na nakakasalamuhan nung time na iyon. Meron nga din po ako nakita na isang nilalang. Babae po siya sa palagay ko dahil mahaba ang kanyang buhok. Pero kalat ang bituka sa labas ng kanyang katawan. Parang ganun. Parang nasa horror game na The Eye na ang dami nila sa daan hanggang sa bigla ay merong nag-grab sa akin at hinila ako papunta sa taas. Kinabahan ako then kinagat ang leeg ko. Next ay ito naman yung part na nag-umpisa na ang hilakbot ko. I woke up proud of myself kasi as usual, ako yung type na parang if something went wrong, I can manipulate my dream so I can escape as always. Pero itong time na ito ay hindi pala ako nagising at tila na-trap ako sa panaginip. I woke up proud and touching my neck na parang telling myself pa na, akala mo maiisahan mo ako ha? Parang ganun. And then dahil sa sobrang antok ay nakatulog ulit ako. Ang akala ko talaga ay nagising na ako in real life pero nasa loop pa lang ito o loop pa rin pala ito ng dream, Sir Red. As time goes by, my dreams keep getting worse. May isa pong serye ng panaginip ko na kung saan ay parang bad trip ako kay mama. Kasi pumasok po siya sa room ko tapos may nagalaw siya kung bakit natanggal yung curtain rod. Kasi parang nakasampay na siya sa mesa talaga. And then eto na, dito na ako nakaramdam ng pagdadoubt. Hindi ko alam kung nasa panaginip pa lang din ba ako. Panaginip pa rin ba ito? Kasi ang natatandaan ko lang ay minumulat ko ang aking mga mata. Hanggang sa napagtanto ko na nasa loob pa rin talaga ako ng panaginip na iyon. Siyempre kinabahan ako kasi ang alam ko kaya kong i-manipulate ang laman ng panaginip ko pero not this time. Ang sabi ko na lang, tama, nasa panaginip pa rin ako. May nakikita din ako nung time na iyon na parang meron pong something na nasa labas ng window ko kasi nga parang magulo yung mga nakasabit. Pero kung sa totoo lang talaga, as in real life, yung aking bintana kasi ay merong grill sa labas ng sliding window. Kaya talagang masasabi kong hindi pa ako nagigising in reality. Hindi ganito ang aking window. Sabi ko na lang, pipilitin ko na lang matulog ulit sa loob ng aking nightmare. Pipilitin ko talagang matulog sa loob ng panaginip na to. I'm very sorry talaga, Sir Red, kung talagang detalyado ko siya as in arranged
kung paano ko talaga siya napanaginipan itong aking pong tinatype ngayon. Sorry din sa mga Solid HTV positive if you find this very boring, pero ito kasi yung point of view na sobra talagang hilakbot ang naramdaman ko. So natulog ako and nagising ulit until I heard my mom na parang break na daw nila. So sabi niya, let's eat sangyup, parang ganun, na doon dumaan sa hallway sa labas ng kwarto. Again, ikikwento ko lang talaga si Red yung mga halo-halong nangyaring ito sa kanilang pagkaka-arrange. Malabo yung nakita ko nung sumilip ako pagkadinig ko ng boses ni Mama. Nagulat nga din ako kasi parang nakapang office attire siya, kaya sabi ko hindi ito totoo, kaya pipilitin ko na namang matulog ulit. Natulog na naman ako sa panaginip ko at nanaginip na naman sa puntong ito, ganito naman na ang nangyari. So nakatulog daw ulit ako at nagising na parang lumabas pa nga daw po ako sa aking kwarto kasi nawiwirduhan na ako sa lahat ng mga nangyayari. Hanggang sa nakita ko sa isa pang window ko na meron pong isang sasakyan, parang Raptor po siya na white pero malabo pa rin. Sa akin, hindi na naman ito realidad at hindi pa ako gising dahil wala naman kaming sasakyan. Pero I took the risk. So lumabas na ako ng kwarto para malaman kung ano talaga ang nangyayari at ano ang meron doon, hanggang sa namataan ko ang aking ina na galit at pagkatapos ay lumapit siya sa akin at sinakal ako bigla. Pinikit ko ang aking mga mata, trying to sleep again para ma-change ko lang yung setting ng panaginip kong ito. Alam mo yung parang pwede kang lumipat ng location kapag nasira yung dream? Then nagising na naman ako. I went out of my room to inform my mom what's going on. And then I heard my mom calling my cat na si Kit Kat sa room niya, which is malabo kasi nga gabi na at nasa room yung pusa. Hanggang sa tuluyan na po akong nagising. This time is for real. Real time ay hindi ko napansin agad na ang oras na pala ay 10:38 na. Doon ko na-realize na tama at nasa realidad na ako dahil naka-check na ako ng oras. I am trying to sleep ulit pero I held back kasi nga baka kinabukasan makalimutan ko lahat ng detalye. So habang tinatype ko ito, Sir Red, it's 11:15 na ng gabi. Baka isipin po ng ilang tigapakinig na gumagawa lang ako ng kwento, pero hindi. Basta't sinusulat ko po talaga lahat kapag nakakabalik na ako sa realidad at nagigising na sa katotohanan. Lahat ng mga binanggit ko dito ay siyang naging laman ng aking magulong panaginip na mistulang nasa loob ako ng isang loop at hindi ko rin maintindihan kung ano nga ba ang tunay na pahiwatig nito. Dito nga, again, naiisip ko kung ako ba ay nagkukulang na sa aking pananagutan sa iglesia kaya napapalo na ako ng Diyos o hinahayaan niya ako na makulong sa mga panaginip na ito. Yes, I may love horror pero I am strong in faith but I can't deny na may mga pagkukulang sa tungkulin sa kanya. Siguro kung nangyari ito way back in my high school, for sure part na ito ng horror stories na nagawa ko. O hindi naman kaya ay tula. Because I am someone na trying to remember my bad dreams, mapa iba-ibang genre kasi dun ako kumukuha ng ideas sa sinusulat ko dati. Basta't muli po, pasensya na kung naguluhan kayo sa panaginip kong ito. Ang mga nabanggit ko po again ay mula po sa talagang pinakaumpisa nang magkaroon ako ng mga weirdong panaginip at kung sakaling may ma-pick up man po kayo sa alinman sa mga nabanggit ko at kung meron din kayong sariling interpretasyon patungkol sa mga panaginip kong hindi maipaliwanag, maaari niyo po sana akong matulungan kung sakali man na meron po kayong mga ideas. Ito lamang po muna
Palagi po akong nag-aabang ng inyong mga episodes mapa YouTube o podcast at kapag wala pong bago, either inuulit ko po yung ilang mga episodes ninyo bilang background or tumututok ako sa Ilakbot 24/7. Gustong-gusto ko nga po talaga, Sir Red, ang boses ninyo, lalo kung paano ninyo i-deliver or ninanarrate ang mga story ng inyong mga sender. At kung minsan nakakatawa kasi parang pang horror comedy na yung theme. Thank you in advance, Sir Red. If ever masama po siya sa inyong mga compilation, it will be such an honor.